Mga kapatid, ito po. Kinakailangan kasi ang aking homilya parang medyo maanghang-anghang para magising tayo sa katotohanan. Amen? Ayan. Meron po akong 4 na katanungan. Huwag nyo nang sagutin. Ha? Itanong nyo sa inyong sarili, no? Kasi nakakahiya baka iba yung inyong sagot, ha? Baka dispalinghado ang inyong mga sagot, ha? Okay. 4 na katanungan na pwede nating dalhin, pwede nating itanong sa ating sarili habang ating pinagdiriwang itong panahon ng Kwaresma. Okay. Unang tanong, ikaw po ba ay nakakaramdam ng saya kapag may mabuting bagay na nangyayari sa mabubuting tao? Pero lang sa mga maiinggitin, ha? Yung mga maiinggitin, hindi yan masaya pag may magandang bagay na nangyayari sa kanilang kapwa. No, ayan. Masaya ka ba kapag may magandang bagay na nangyayari sa mga mabubuting tao? Alam niyo po, yun nga ang motibasyon natin sa ating buhay. Nagpapakabuti tayo para basbasan tayo ni Lord, di ba? Reward system po yan Yan yung parang ginagawa sa ayun yung nakalakihan po natin. Normally we equate good things that are happening to good people, no? Kaya siguro isa rin po yan sa pamantayan natin. Sino kaya ang karapat-dapat sa mga biyaya? Siyempre yung mga mababait. Siguro napatanongin niyo rin po sa inyong sarili. Mabait siguro si Father Mox, kaya naging pare. Ayan, oo. Alam niyo po ba sa mga magkakapatid, ako yung pinakapasaway. Ayan, opo. Bakit ako naging pare? Hindi ko alam, tanungin niyo kay Lord. Opo, kumpara doon sa kapatid ko, mas mukhang pare yung kapatid kong sinundan. Bakit? Pinong-pinong gumalaw. Napakatalinong bata. No? Tapos magandang lalaki, mas magandang lalaki. Hindi, joke lang. Diba? Kung iisipin ko, pamantayan ng mundo, kung pipili lang po, no? Ayun dapat ang naging pare, pero naging pari ako. Kaya hindi ko alam kung dahil naging mabait ba ako, kaya ako naging pare. Ayan. Pangalawang tanong, ito. Masaya ka ba kung nakakaramdam ka ba ng saya kung merong mga bad things na nangyayari sa mga bad people? Nakakaramdam ka ba ng konting tuwa kapag nakikita mo yung mga taong masasama ang nangyayari sa kanila? Di ba? Palagay ko, naririnig niyo yung sarili niyo Buti nga dyan sa taong yan. Yeah, aminin niyo sa akin yan. Buti nga, nako, ubod ng yabang yan. Buti nga, nadapa. Di ba? Kung lumakad ko may kending-kending, kala mo pagkaganda-ganda, sungit-sungit naman, di ba? Naririnig natin yung ating rason, ganyan. Masaya ka kasi merong masasamang nangyayari sa mga masasamang tao. Ayan. Pangatlo, are you upset? Upset, kumbaga parang, ano ang Tagalog ng upset? Sige nga po. Medyo nalulungkot ka kapag merong mabubuting bagay na nangyayari sa mga masasamang tao. Nalulungkot ka ba? Ayan ulitin ko. Nalulungkot ka ba kapag may mabubuting bagay na nangyayari sa mga masasamang tao? Di ba? Paano nangyari yun? Ang sama ng ugali. Bakit siya pa ang nakatanggap ng grand prize? Di ba? Karaniwan ganyan sa raffle Di ba? Isang ticket lang ang binili. Siya pa ang nanalo. Di ba? Bakit siya yung kinalulugdan ni Lord? Siya nga yung ubod nuknukan ng sama. Yan. Do you feel upset when good things happen to bad people? Ito panghuli. Pang-4 na tanong. Do you feel upset when bad things
happen to good people. Nalulungkot ka ba kapag mayroong masasamang mga bagay na nangyayari sa mabubuting tao? Father, nagsisimba naman ako. Father, bakit ganon? Meron akong sakit. May cancer akong malubha. Father, bakit ganon yung mga anak ko? Nagbubulakbol. Father, hindi naman ako nag-a-absent kung magsimba nga ako. Sunday, alas 6, Mater Dolorosa. Sa inyo pa ako nagsisimba. Marami akong sakripisyo, Father. Pero bakit ganon? Parang hindi ako napapakinggan ni Lord. Do you feel upset when bad things happen to good people? Mga kapatid, honestly, kitang-kita natin ang ating sarili doon sa mga katanungan na yon. Pero, ang ating Panginoon din ay tinanong sa Ebanghelyo ngayong araw na ito, nangyari ba sa kanila yan? Kasi dahil mas masama sila kesa sa mga Galilean, namatay ba sila? O nabagsakan ba sila ng tore, yung aksidente na yun, dahil mas masama sila kesa dun sa mga naninirahan sa Jerusalem? Napakadali para sagutin ni Jesucristo, oo. Ay, hindi. Sagot na yung ating Panginoong Jesucristo. Hindi ganun eh. Hindi ganun ang pamantayan eh. Hindi ganun ang sistema. Pero, kung hindi kayo magbabalik loob, ang sagot ng ating Panginoong Jesucristo, mangyayari at mas malubha pa ang mangyayari sa inyo. Anong ibig sabihin ng ating Panginoong Jesucristo? Gusto niyang sabihin na mayroong epekto ang kasamaan sa buhay ng tao. May epekto ang kasalanan. At kung hindi natin babaguhin ang ating sarili, mayroong epektong masama. Mga kapatid, sana baguhin natin yung pag-iisip natin tungkol sa tingin natin sa Diyos. That is not the way. That is not how the justice of God works sa ating buhay. Iwan na natin yung Santa Claus mentality na kung saan kinalakihan natin. Ano yung Santa Claus mentality? Yung kantang Santa Claus is coming to town. Ayun yung alam na alam natin hanggang ngayon. Kahit hindi na natin kinakanta, pero ito yata ang pagkakaintindi natin sa buhay. Ano yung sabi ng lyrics ng kantang yon? He is making a list and he is checking it twice. Gonna find out who is naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He knows when you are sleeping. He knows when you are awake. He knows when you are bad or good. So be good for goodness sake. You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Di ba yun yung sinasabi sa atin? Hindi ka re-regaluhan ni Santa Claus. Naging pasaway ka eh. Kahit magsabit ka ng medyas dyan kasi nakita niya na hindi ka karapat dapat. Same mentality, same system. Pero iba ang sistema ng mundo. My dear brothers and sisters, what is our assurance of today's liturgy? Kung nung unang linggo ng Kwaresma, tinukso ang ating Panginoong Jesucristo at hindi siya naihiwalay dito sa Diyos. Yes, last week, ang mga disipulo naman tungkol sa paghihirap ni Kristo. Pero si Kristo hindi nagpatumpik-tumpik na ipinakita ang kanyang kaluwalhatian dahil ang paghihirap hindi maihiwalay ang kanyang sarili sa Diyos. Pangatlo, sa linggong ito, sa kasamaan naman, hindi dapat ihiwalay ang ating sarili sa Diyos kahit mayroong mga kasalanan na nakapaligid sa atin.
Mga kapatid, that's why in the first reading, si Moses, inassure siya ng Diyos at ipinakilala ang kanyang pangalan. Ako ay si ako nga. Ibig sabihin, ako ay hindi lang nung nakaraan, ako ay hindi lang isang istorya, ako ay si ako nga. I am present sa iyong buhay na kahit ano ang nangyayari, nandyan ako. Huwag kang bibitaw. Huwag kang bibitaw dahil sasamahan kita sa iyong buhay. Mabuti, masama ang nangyayari, kahit ano ka pa. Napakinggan ko ang hinagpis ng iyong bayan, kaya sasamahan kita sa pagtawid, sasamahan kita sa kalayaan, sasamahan kita sa buhay patungo sa kabilang ibayo, sa kapayapaan at kahayahayan ng ating buhay. Amen.